To answer the question of the Honorable Marcoleta with respect to the totality of acts of Attorney Lopez, the Chair already explained it clearly in my opening remarks. And I will repeat, Congressman Marcoleta. While Attorney Lopez presented herself as respectful or courteous, nakita po ng committee na ang kanyang mga sagot at mga pagkilos mula sa mag-umpisa ng inquiry nito ay evasive, uncooperative, and untruthful. Ang suma total at kabuuan ng kanyang mga acts and responses ultimately convinced the committee that Attorney Lopez was guilty of interfering in and frustrating Congress' exercise of its power of legislative inquiry. Halimbawa, isolated incident lang daw ang kanyang pagtanggal kay Yusek Gloria Mercado sa DepEd, subalit napaamin rin siya kalaunan na may mga iba pa siyang mga tinatanggal na opisyal sa DepEd kahit na hindi siya opisyal nito. Paulit-ulit din pong sinabi ni Attorney Lopez na wala siyang alam sa utilization ng Confi Fund ng OBP. Paulit-ulit ito nasagot, subalit may mga dokumento at ebidensya kagaya na lamang ng mga sulat sa COA at testimonya mismo ng iba pa nitong resource persons na nagtuturo kay Attorney Lopez bilang involved hindi lang sa pag-request ng Confi Fund kundi pati na rin sa utilization at liquidation nito. Inamin ni Attorney Lopez na sila ng kanyang assistant COS na si Lemuel Ortonio ang nakalagda sa sulat sa COA patungo sa liquidation ng confidential funds. Inamin niya rin na nag-issue siya ng isa pang sulat na tinatangkang pigilan ng COA sa pag-comply sa isang subpoena mula sa kongresong ito. Ilang beses rin po nakatanggap ang komite ng mga iba pang sulat mula kay Attorney Lopez na tumatangging humarap sa komite on the basis of the same grounds na kanyang inilahad sa sulat ng COA. Kung titingnan po ang totality of Attorney Lopez acts, malinaw na mayroong clear, persistent, and willful attempt to interfere, frustrate, and defeat the inquiry undertaken by the committee. At dahil dito ay nahatulan siya ng contempt under Section 11F of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. During the course of the hearing, Attorney Lopez was asked, tinanong po siya, kung sila po ay nagsampa ng kaso dito po sa Supreme Court, dito po sa request ng Kamara para humingi po ng mga dokumento at sinabi po niya ay hindi. Ang act po ng Congress, ito po ay nadesisyonan na noong nakaraang committee hearing at kung meron man pong question sa constitutionality na ginagawa po ng Kamara at any time po pwede po tayong mag-question sa Supreme Court via petition for certiorari. Maraming salamat po, Congressman Marcoleta. Mr. Chair, yun nga po yung tinatanong ko sa inyo kanina kung paano ginanap yung assessment ng totality of evidence. Sapagkat kung napansin po ninyo, isinama po yung di umano ay pagtatanggal ng ibang kawani ng DepEd na wala yatang ang pagkakatingin ko po sa mga minutes ay wala pong due process na pinagtatanggal po sila. Isa po yun yata sa ebidensya na ipinasok ninyo sa totality. Tama po ba? Isa lamang po yun sa mga napag-usapan po. Gusto ko lamang pong puntuhan Tama yun po. sapagkat ako po bilang isa, tinanggal po ako sa lahat ng aking committee. Hindi ko man lang po alam kung ano yung kasalanan ko. I was not even informed. The first element of due process is notice. I was not notified. What did I do wrong? Wala po. Pero pinagtatanggal po ako, tinanggap ko naman eh. Pero wala pong due process. Yung po ang gusto kong ipaintindi rin. Pati nga po yung membership ko sa Commission on Appointments na wala namang kinalaman dito sa gawain natin sa Kongreso, tinanggal din po ako ron. Meron po bang due process? Tingnan po ninyo yung ginawa niyang sulat. Point of order, Mr. Chairman. Point of order. What is the point I of think, order, Congressman Mr. Chairman, Dan the Fernandez? good gentleman is not under investigation in this committee, and we are investigating other matter.
If you wanted to be Mr. investigated that Chair, matter, I think, I Mr. Chairman, still this is not have the right point floor, of order Mr. is Chair. proper. I still have What the is- floor, Mr. what is the Marcoleta. point of I'm still- order? the Congressman point of Marcoleta, order. Motion to please wait suspend, to be Mr. recognized. Chair. 1 minute Pwede suspension po is bang declared by the pigilan chair. ng isang nagsasalita? Mr. Chair, while you are suspended, may we respectfully request that all the employees of the Office of the Vice President sit together so that we can easily confer with each other because the other employees are quite few seats away from us. So we want to sit together so that we can confer easily with each other. Please, thank you. Can I continue, Mr. Chair? Mr. Chair, The point of Congressman order... Acop is recognized. with the indulgence of the Honorable Marcoleta, Mr. Chair, I think we might as well agree to disagree with one another here bago po tayo magpatuloy. Di po ba? Yes, I agree, Congressman Acop. So, we follow our rules. The Honorable Marcoleta is a member of this Congress, so he knows the rules and he is obligated to follow the rules. Otherwise, he'll be declared out of order and be taken out of this room. So, for all of us, members of Congress, let's follow the House rules. That's why they are there, for orderly proceedings. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. We will now proceed to the next item in our agenda. Wala na po tayong... Mr. Chair, respectfully, may I say something? Yes, Honorable. Mr. Chair, Yes. Honorable Vice Mr. Chair? President, before I recognize you, would you like to take your oath? Yeah. I Mr. will only Chair. recognize you if you will take your oath. Okay, Okay. let's do this. Please administer the oath of the Honorable Vice President. Your Honor, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? The oath has been administered, Your Honors. Thank you. I will recognize you now, Okay. Honorable Vice President. Yes. Mr. Chair, the position of Undersecretary and Assistant Secretaries and other appointed positions are positions of trust and confidence by the appointing authority. The resignation letters of the USEX and the ASEX of DepEd were accepted by the appointing authority. And who is that? Mr. Chair. The President of the Republic of the Philippines. It is not the Secretary of the Department of Education. So you ask the President of the Republic of the Philippines why he accepted the resignation of the USEX and the ASEX. What is the point, Honorable Vice President? Ang sinasabi ko sa inyo, bakit nyo kine-question ang due process? Tanungin nyo ang appointing authority, bakit niya tinanggap ang resignation letter? Madam Vice President, Yes, sir. we will, wala pa po tayo dun sa usapin na yun. Sa anong usapin, Later sir? later po sa binabanggit po ninyo. Sa anong Wala usap- pa po tayo sa period of interpellation. Bubuksan ko pa lamang po ang period of interpellation. Yes, sir. Nandun na kayo sa topic. Hindi po tayo nag-i-interpellation ngayon. Madam Vice President, nag-uusap po muna ang mga miyembro. Yes, so, sir. please do respect yung Yes, mga... I am very respectful. I am dovetailing from Congressman Marcoleta. The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of USEX and ASEX? Wala pa pong nagtatanong about that, Madam Vice President. Sir, kinontempt nyo Madam- na, sir, dinetain nyo na yung tao for due process. Madam Vice President, Sir, nasa loob ng detention ang tao because you questioned due process. Asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Nasaan? Madam Vice Tinanong President, kita kanina. I'm sorry, sir. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary.
Hindi mo pa po- alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita sumagot. Sinabi mo, Mr. Secretary. Chairman, motion to Hindi suspend. ninyo alam for 5 lahat. minutes. One Five minute, ang suspension. nag-a-appoint one ay minute President. suspension is declared by the chair. Can we observe proper decorum, Mr. Chair? Mr. Chair. May I be allowed? Yes, Madam Vice Yes. President. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. Mr. Chairman. Mr. Chair, Yes, Congressman Paduano. Congressman Nakop. Mr. Chair, Madam Vice President, if you have any question insofar as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sure, I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero your... araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await That is precisely the point, ma'am. the... If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Ang sinasabi ko lang po ay sundin Oo. po natin yung batas Kaya dito nga, sa sir, House. sundin natin yung Kasi batas. nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, sir. Sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the President? Madam Vice President, that is the decision of the committee as a whole. Sana po respetuhin po ninyo. Yes, sir. Kung meron pong Okay. remedy, alam naman po ninyo bilang abogado na tama po yung sinasabi ni Congressman Acop, pwede po tayong mag-file ng relief sa Okay, court. sige, sir. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Tinutulungan ko lang kayo. Maraming salamat po, Madam Vice President.